ang mga mapalad tungod sa katigayunan. Adunay dakong katungdanan alang sa mga hinikawan o mga kabus. Ang misyon sa mga adunahan mao ang pagtabang sa mga kabus, usa ka kadakong sala ang pagkawalay pagpagabana ngadto sa nakinahanglan. Naunta nga kita mamahimong sensitibo sa mga panginahanglanon sa mga ubos pa kanato. Palihog manindog alang sa Santos Kanisa. Sa ngalan sa Mahal, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang Ginoo nga naa ninyo. Mga igsoon sa magasa na itong nadawat nining nanglabay ng mga adlaw, pagdaig pagpasalamat itong ihalad nito sa Diyos nining sa karon. Iyon man sa mga grasya na atong ikinahanglan pa sa atong padayon sa pagpanaw, atong pangayuon sa Diyos, kining mga grasya. Aron kita mga yan nga mohalad ni Santos na Misa, ato na karong pangayugigan kaniya ang iyang kaluoy o pasayo. Nagakumpisa ako sa Diyos na makagagahom sa tanan o kaninyong mga igsoon nga nagalapas kung dakuya ko sa nawala sa pulong sa buhat o sa wala pagbuhat sa kinanglang buhaton. Ay akong sala, akong dakong sala. Busa na ngamuyo ako kang Santa Maria Carmen Ulay, sa dalang mga anghel, mga santos o kaninyong maigsoon, aron inyo pong iyampo sa Ginoong akong Diyos. Kaluyan kita sa Diyos nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, ug dagkon kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Hallelujah.
manalangin. Kahit sa iyong mga tao, di sa yuta. Iyong Diyos ang ibuhay, Diyos ang mahal na kagagahong sa kanan. Nagsimba kami kanino, nagpapasalamat kami kanino, nagdadaig kami kanino, tungod sa imong himaya. O Jesucristo, butong anak sa mahal, Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, ang nagawagtang sa sala sa kalibutan. Aluhin kami. Ikaw ang lungkot sa dusa man, dawatan ang pagkabuhay. Ikaw lang ang santos, ikaw lamang ang iyong, ikaw lamang ang labing halangdon, Jesucristo. Uwan sa Espiritu Santo, ihas sa himaya sa Diyos Amahan. Magampo kita, O Amahan, nagpakita ikaw sa imong gahong ngaway katapusan, diya sa imong pagkaluoy o pagpasaylo kanamo, padayon ang pagupong kanamo sa imong mga hatag sa gugma, o tabangi kami pagkugi paglakaw nga nasa kinabuhing tunhay nga imong gisaad, o sa pagdangat sa kalipay sa imong gingharian. Kini among ipangayo pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buyog hariwan kanimo, o sa Espiritu Santo, Dios, hangtod sa kahangturan. Kinudlo gikan sa basahon ni Propeta Amos. Alaog kayo kamo nga nagpuyok nga haruhay diya sa Siyon. O kamo nga nagtuo nga halayo kamo sa kuyaw diya sa bukid sa Samaria. Kamo mga dagkong tao sa nasod sa Israel nga mao'y dapanan sa mga tao. Alaog kayo kamo nga naghigda sa mga mahalon ng mga kapre o naghayag-hayag sa inyong mga kama o nagkaon sa karne sa mga nating baka o nating karniro. Gusto ka mong magtagit o mga awit sama sa gihimo ni David o magtugtog sa mga alpa. Nagpatuyang ka mong inom o pino o gibihog ninyo ang inyong kagalingon sa labing maayo nga lana apan wala ka mo magpangutan sa pagkalaglag sa Israel. Musa, kamo may unang mabihag ang inyong mga pista o mga kumpila matapos. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo. Apan ka ikaw iyaman sa Dios, likay kining tanan. Paningkamuti nga mahimo kang matarong, Dios nun, may pagtuo, may pagigugma, mainantuson ug maagho. Paningkamuti kutob sa imong mahimo nga makadaog ka sa bugno sa pagtuo ug makadawat ka sa kanti nga mao ang kinabuhing walay katapusan. Kay gitawag man ka sa Dios alang sa maong kinabuhi sa pagsugid mo sa imong pagtuo at ubangan sa daghang mga saksi at ubangan sa Dios nga may naghatag og kinabuhi sa tanan. Ug atubangan ni Kristo Jesus nga misaksi sa kamatuoran atubangan kang Poncio Pilato. Gisugo ko ikaw pagtuman sa tanan nga pagbuhat kanimo ug matnguni nga dili kini kabulingan ug dili masaway hangtod sa pagbalik sa Ginoong Hesukristo. Ang iyang pagpadayag himuon sa Dios sa hustong panahon. Ang Dios nga dalaygon ug bugtong magubuhat, ang hari sa mga hari ug ang Ginoo sa mga ginoo. Siya lamang ang walay kamatayon ug nagpuyo sa kahayag, dili maduol. Wala pa kayo'y nakita kaniya ug wala kayo'y makita kaniya. Ipahinungod kaniya ang dungog ug walay katapusang gahom. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaag kaninyo. Ang Santos Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Si Jesus mingon ngadtos mga Parisiyo. May usa ka dato nga nagpuyo og labing mahal nga luho sa kinabuhi. May usa-usab kagabos maging lag Lazaro kansang lawas nalungkop sa mga nuka ug pagdadon siya ngadto sa putahan sabay sa dato base na lang makakaon siya sa mga bungho nga mga taga gikan sa lamesa sa dato. Bisan ang mga iro muduol ug motilap siya mga nuka. Unya namatay si Lazaro ug ila sa mga anghel ngadto sa giliran ni Abraham dito sa kumpira sa langit. Ang dato sa namatay gilubong ug nag-antos pag-ayo dito sa Hades. Unya miyahan siya ug iyang nakita si Abraham sa layo ug si Lazaro sa iyang kilid. Busa misinggit siya ngadto kang Abraham. Amahan, kaluy iintawon ako ug ipada si Lazaro diri aron itulog ang iyang tudlog sa tubig ug pabugnawan ang akong dila kay nag-antos ako pag-ayo sa kainit sa kalayo. Apan si Abraham ituba
anak, hinumdumi na sa dito kapas kalibutan, nabuhong ka sa talang maayong butang, samtang sila saro, lunlon lamang dautan, ang nahiaguman. Apan karon malipayo na siya diri, samtang ikaw diha nag-antos. Gawas pa ni anak, na ay laong nga bungaw, na nag-uwang kanato, aron kadtong buot mo tabuknan ha, kanimo gikan diri, dili makahimo, ni ang anaa diha, makatabuk nga rin kanamo. Ang dato mitubang, kung mao ka na amahan, hangyon ko ikaw, kay mong untang ipada sila sa ngadto sa among bahay. Din ako may 5 pa kaigsuon na lalaki. Patuwa siya, aron siya sila kapasidanan o dili mayanhi nining dapit sa kasakitan. Si Abraham ingon, atuwa dito si Moises o ang mga propeta na magpasidaan kanila. Sila na'y mahibaw pagpamati sa ilang isulti. Ang dato mitubag, apan amahan, kana dili paigo, kung dunay mabanhaw o muadto kanila, mamiyak gayud sila sa ilang mga sala. Apan mingon si Abraham, kung dili sila maminaw kang Moises ug sa mga propeta, dili gayud sila makabi, bisan pa may mabanhaw. Mga igsoon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga hinigugma ni Kristo, maayong buntag kaninyong tanan. Usap na tao, nakahibagat. Mga millennials, iba mo nakahibagat? Ha? Nakatagbo usap na makalimos sa daan. Bibukad siyang damot ng makalimos, o ginan sa mga tao. Buto pa ko, ba? Beliw-lingo, magilimos, dili, pagkaon ako di kinahanglan. May nga na po ng tao. Muinom ka? Kaya ka pinag-beer? Di, pagkaon ako kinahanglan. Saman, musugal ka, kaya ka kakan numero. Karoon yung tayan. Di, pagkaon ako di kinahanglan. Gilas sa mong tata, o yung tato tas bahay. So, nalipay ito ng mga makalimos kay lipakan ng Diyos bahay sa mga tao. Pagkabot dito, nakulat na kayong asawa, tindala ka na, di mo na buhion? Ingog ba na? Dili ako rin ipakita ni mo, aron nakakita ka, unsay dangatan sa tao na di mo inom, di mo tabako, o di mo sugal. Mo ni may labo. Pagsuon, tingali mas gaan ang atong pagbati nining adunahan na diskutan sa Ebanghelyo karon kay atong mga tao na nagbugal-bugal niya itong magkalilimos, wapag yun mo hata, ibugal-bugalan pa yun niya. Ang datong na diskutan sa itong Ebanghelyo karon, wak magbugal-bugal kang Lazaro. Wak niya hilapti si Lazaro. Wak niya ipagukod si Lazaro sa mga iro sa diyang isod sa bahay niya. Iyang kipasagdan si Lazaro. Apan nga mo man, mga ison ko lang ni Kristo, nagisaway man siya sa Diyos. Diya sa iyang pagkatao, diya sa iyang pagkaadunayan. Nga naman, kay wak siya kakita ni Lazaro. Wak siya kakita sa kahintang, sa kasakit, pag-antos, na nahiaguman ni Lazaro diha sa iyang kinabuhi. Para kaniya, diya na niya ang tanan, o wa na ko'y pakilabot sa akong palibot. Kani ang Diyos, no? Wa na niya hunahunaan. Kay wa na siya makinahanglan sa Ginoo, kay naa na niya ang talang butang. Mauni ang gisaway ni Kristo sa maong tao sa atong Ebanghelyo karon. Mga igsuon, doon
dunay mga tao nga motanaw na ang Christianismo is a religion of prohibitions, no? Na sige lang prohibit, ayaw pagpatay, ayaw pangawat, ayaw pangmata, ayaw panglimbong, ayaw pang palapaw, no? Pero ayaw. Ngunit kasagaran na sa mentalidad natong tao, mga mingon that Christianity is a religion of prohibitions. Ayaw. Pero mao na ba yun may isun ko ni Kristo ang kinatibukan sa atong relihiyon? Pulos ayaw. Kung atong hunahunahon, ang way buhaton, ang way pagbuhat, usa ka sayon na pamaagi sa pagbansay sa relihiyon, no? Pila ra man ang nakapatay, pila ra man ang nangabukaw, pila ra man ang nangapit, gamay lang na. So sa iyo na kaayo, kung ang atong tanaw sa relihiyon is only a prohibition, ayaw. Apang atong luman may sumula ni Kristo, ng atong Ginoo, mingon ka nato, buhata ngadto sa uban ang buod mong buhaton nila diha kanimo. So di lang day ayaw ang atong relihiyon. Gisugo po ta pagbuhat o mga maayong butang ngadto sa uban na utos sa imo nga ilang buhaton diha sa imong kinabuhi. Ug mauni maigsuon ko na ni Kristo ang kuwang nining maong dato sa atong ebanghelyo karon. Wa siya makabuhat og maayo kang Lazaro. Wa kanina pambita silang daghan mga siyang pagkaon. Wa niya bisrihi si Lazaro. Nga iyang mga lugar expose. Di ba mingon si Kristo nato? Unsay imong gibuhat sa akong mga igsoon, gibuhat na nimo kanako. Gilutom ko, gipatawon ko nimo, giuhaw ko, gipainom ko, nagpasakiton ko, gialimahan ko, nabilang ko, imo kong giduha. Mauning mag-igsoon ko lang ni Kristo, ang giingon ni Kristo, buhata ngadto sa uban ang gusto nimo nga buhaton diha kanimo. Kung gusto ng pasaylo ang uban. May doon ay mga tao na nagtuo sila nga maayo sila. Kaya huwag sila magpasakit sila ni si katao. Di mo ko di panumbay pa lang, di mo ko di panglabo, di mo di pila-pila ng mga marites na diyan. Di maputi pangak, di maputi panglimo, di mapuko. Dahil mga taon mo na. Sa mga nila pagbuhat, uta-utan sa sigataw, makaingon ba na mauna na standard or atong nahimong sundalay nga sila ingon, maayo na sila. May suon, kuwang pa. Nga naman, kay tuod sila magbuhat ng dautan sa uban. Aparawang po sila gibuhat na maayo. Nagto kanila. Kuwang pa. Mabitaw na sa ulang bahay sa tumisa, sa tumbabay pasaylo sa Ginoo, mata. Pasaylo ako sa pagbuhat sa angay kong buhaton. Sa ang pagbuhat sa angay unta natong buhaton. Usa ka tao, bot siyang motanaw ug masayo ang sabihin kalainan sa langit o sa impyerno. Doon man ituhudan siya sa ngera ato tanaw sa impyerno. Pagka sa impyerno, taas kayong buffet table, daghan kayong pagkapon. Apa natin nga siya kay mga tao dito nagibukod, si Pangilaris, si Pangiamay, o yan na matikdan, na huwag niyo makuha itong mapagkaon sa langisa. Hindi nyo matignan po na ang mga kamot sa mga tao dito, hindi mapilo ang ilang siko, buktor, katulad na ba?
Sa ito pa, punit nila sa kanon, pagkaon, di nila mahungit kayo sa bukit, di man mapilog ito, iluman, no? Pero sa sila nila, Jesus, sa nila. Kadagang pagkaon, pero wala sila makakaon. Pagdating sa langit, wala po yan nakita. Taas yan po na buffet table, puno yan po pagkaon. Pero nakuhaan ang mga pagkaon. Na malipayo ng mga tao dito. Pero yung makamot, tuloy gihapon. Natingaan mga tao. Ano kang malipayo man sila? Ngayon nakuhaan man sila. Ay ang pagkaon. Namatingdan niya. Nabisag tulit sila gamot. Inipunit sa pagkaon, ihungit. Ihungit sa laking bakbak. Ihungit sa laking tao ang unsay napunit nila sa ilang makamot. So magkamit niya na kamot, ibig sa gatulit niya. Magkakaon yapon sila. Kaya sa pupunit nila, ilang ihungit sa bakbak sa laking tao. Nakapuso yapon sila. Bisag di mapigo ang ilang bugtod. Pagkanindot, no? Pagkanindot. Kung may tabo, diya sa atong kinabuhi. Depende sa katao, himatyon, very ill, mas kinong tayo. Ang iyang hilangan, init na kayo, gabot o 105 ang iyang hilangan, temperature, Chelawas. Namin yung doktor, inangasawa, milagro na lang yun, ang mahimo ni mong banak ng mabuhis. Bingon, ang banak ay nagadumog pa man, no? Kiniguro bisag mahapit ang matay ko, Jesus, magyapon kadumog, magyapon ta. Iya ba nung ikamay ang iyang asawa o mga anak. Hinay na kayo tingog siya. Ipamaligya. O dyan, ihatag ninyo itong pumaparta sa mga kapus. Kaya ato mong simbahan, ampo mo. Gaunta, may nagluhan ko sa ginoo nga maayo ko. Tuon man ibuhat sa mga anak ko yung asawa ang gituod. Ihatag yung mga kwarta, natos mga tao na ninyo. May ampo sila sa simbahan. Tuod man ang mga tao na pinagluhan na ayaw. Pagkain sa mga tao, yan pa rin daw yung asawa ko na, kung saan ba yung kibuhan? Na naayaw ko. Na pinagluhan ko. Ingon ang asawa mga anak. Amo kong gibuhan itong imong giingon. May ipanghatag itong imong mga kwarta, kanya nag-ampo ko eh. Muna ayaw ka. Nasuko ang tao. Suko siya. Namoy naghatag akong kwarta. Yung po siya, ikaw ito ningon na ipanghatag ko yung kwarta. Labi-labi na po mo, huwag mong magkano na. 105 akong temperature, huwag mong magkano na disaybuhan ako ito. Dito mo po mo. Pagsuon. Lisod, no? Lisod. Kaya nahimo ng kinaiyan na itong tao. Ganun na pagbasa yung pagbasa sa introduksyon. Hindi ko problema sa itong katilimban. Kaya huwag nyo yung angkon na siya adulangan. May tagsabi yung ihatag, labaw pa mo man ginahanglan. Sa usap na bisag patay, di usap na dato kayo namatay. Kapag responso na, nagubot ng mataw ng tagot ng nila. Siyempre yung mga malitis sa kilid. Bingon, pero pila ka pwede pili na yung tawhan, dato o rin. Dahil nakalugog po parin kay Padong na mobilita, ingon po pariyo, gibilin doon dyan tanan. Nagsuon sa katapusan, pasiduglan ka sa Diyos, dili suma sa pilay atong gibilin, kundi suma sa pilay atong nahanag o napaambit nagtus diban. Amen. Manindo balik. Atong ipadiyag ang atong pagtuo kitang tanan. Nagato kami sa Diyos sa mamahayan magagagamon sa tanan. Magbubuhat sa langit ug sa yuta sa tanang makakita o di makita. Nagato kami sa Ginoo si Kristo ang bugtong anak sa Diyos. Kaya nagsamahan sa upay katuigan, Diyos gikan sa Diyos, kahayag gikan sa kahayag. Matuod na Diyos gikan sa Diyos nga matuod. Kaya nagpilipino ato sa kinaiyan samahan. Pinagiganiya na nahimo ang tanan.
Tungod ka natong mga taong alang sa atong kaluwasan, may kanaog sa ikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya na may lawas, di ka ni Maria na ulay na himong tao. Tungod ka natong ilansan sa krus sa sugod ni Poncio Pilato, naganto siya na matay o ilubong, sa datong adlaw, nabanhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit o nagalingkod sa tuo samahan, ubalik siya na may mayaon aron paghukom sa maguyog sa mga natay, kung iyang gingharian way katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang maghatag sa kinabuhi. Nagalikan siya sa mahanog sana. Dungan sa mahanog sana, isimba siya himaya, o misulti pinagis sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, Santos, Katoliko, Apostoliko nga simbahan. Nalila kami sa kabunya dalang sa kasayuhan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay o sa kinabuhi sa mabot ng kalibutan. Amen. Mga igsuon, magampo kita nga ito sa atong langitong amahan. Ang tigpanalipod sa makabus o mga biniyahan o tigtawang sa mga papausanon o mga langyaw. Mo'y kita maghihatagong amahan, dungga ang among pag-ampo. Alang sa mga propitat mong tingog, alang sa simbahan, nga dili kini makatugot nga ang mga kabos tumban ug mapahilom, pag-ampo kita. Manggihatagong amahan, dungga ang among pag-ampo. Alang sa bukas nga panghuna-huna sa mga pangulo, sa mga kanasuran, nga ang mga salapi nga giusikan alang sa mga kaymanan nga makadaot gamiton alang sa kaugmaran sa mga katawhan, mag-ampo kita. Manggihatagong amahan, dungga ang among pag-ampo. Alang sa atong lawig sa pagtuo, isip usa ka simbahan, uban sa atong labing kalahorong Obispo Alberto, o kang Father Gilbert atong celebrante karon. Masinati nato si Kristo pinaagi sa atong gagmayng simbahanong katilingban, mag-ampo kita. Manggihatagong amahan, dungga ang among pag-ampo. Niining tuig sa Yubileo sa paglaom, mapakita unta nato sa kanunay ang atong lawom nga pagsalig ug malaumong pagtuo sa Dios, taliwala sa mga mangitngit nga kasinatian, ug manglakaw kita nga nagkahiusa paingon sa amahan, mag-ampo kita. Manggihatagong amahan, dungga ang among pag-ampo. Nga madangat nato ang atong gipangandoy nga kalinaw, alang sa tibuok kalibutan, mag-ampo kita. Manggihatagong amahan, dungga ang among pag-ampo. Nga ang walay katapusang kahayag sa kaluwasan, magdanag kanila nga namatay na, mag-ampo kita. Manggihatagong amahan, dungga ang among pag-ampo. Diyos among amahan, tabangi kami sa paggamit sa makaptaman sa kalibutan, sa pagdugtong sa daytayan tali sa lunahan ug magkabos, kay kaming tanan imo mga anak, karon ug hangtod sa kahangturan. Amen. Sa imong
igsuon pag-ampog kamo, aron king atong sakripisyo dawaton sa Dios na mahal, makagagahom sa tanan. O Diyos sa kaluoy, dawata nga mong mga gasa nga gihalad, isip tuburan sa mga panalangin na lang kanamo, kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaakan ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo na atong Diyos. Santos nga mahal, Diyos na tunay makagagahom sa tanan. Ang ngayong matarong ngayon nga magpasalamat kami kanimo, kanunayo sa tanang dapit, pinagi ni Kristo among Ginoo. Pinagi siyang pagkatao, giuli niyang pagkamatarong sa tao. Pinagi siyang pagpasakit, gipapas niya nga mong mga kasalanan. Diya sa iyang pagkabanhaw, gibuksan niyang dalang palulong sa kinabuhing dayon. Pinagi siyang pagkaya, balikan ni mo diya sa imaya. Diya niyang mga ganghaan sa langit. O busa, uban sa mga anghel, mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa mong himaya, duyog sa walay hunong nga pangawit sa Panginoon. Santo, Santo, Ginoo Diyos sa kagauman, puno ang langit o yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana sa dayon ang nagaani sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kaligtasan. Hosana, Hosana sa Santos ikaw o Ginoo, ang tubulan sa kanang kasantos. Ipadalangin mong Espiritu, aron pagsantos dini magasa, aron nahimo kini alang tanawin, nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pang, mipasalamat kanimo. Mibigas o mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugian alang kaninyo.
Sa samang paagi, tapos ang panihapon. Mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimong pag-usap. Mihatag ni iningadto siyang matinunan umingon, dawata, kinininyo nga tanan kung Panginoon kamong ikan ini. Kay kinimong kalis sa akong dugo, sa bagong tunay nga kasabutan. Ang dugo may ula alang kaninyo galang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhatag kini aron paghandog kanako. Kinyang misteryo sa pagtuo. Aron paghandog sa kamatayong pagkabanhon ni Kristo, nagahalan kami kanimo Ama, diningpan sa kinabuhi sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kami giisip, na ngayon nga matubang ug malagad kanimo, himo nga kami nga malawat sa lawas ulo ni Kristo, magkayo sa diya sa Espiritu Santo. Hinuplobi Ginoo ang imong simbahan sa tibok kalibutan. Himuwa mayupit kami niya sa gugma uban Deleo ang Santo Papa, Alberto ang Obispo, mga kapatian, ug kini imong mga anak Ginoo, nga niya karon nagasimba sa imong mahal at ubangan. Hinuplobi sa Ginoo ang mga maigsoon nga namamatay, ilabi lang makalag na mong ipasilugan, giampo gihandog ng isang karon. Malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanan nga nagamatay diya sa imong kaluoy, dala silang tanan sa pagsuduo sa kahayag sa imong naw. Kaluoy kaming tanan, himuan kaming amiyan nga makaambit sa nabuntunhay, uban ni Santa Maria nga hangaw sa Dios, ni San Jose iyang bana, mga apostoles, mga santos, labi na San Lorenzo Ruiz, nga nagatuman sa imong kabubutong latas sa Katolikan. Uban kanila, amo ikaw nga dayon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Kristo imo anak. Pinaagi kaniya uban kaniyo diha kaniya, gihatag nga na kanimo makagagahong nga amahan, diha sa kayo sa Espiritu Santo, ang tanang dumugog himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Pangayon at karon sa atong langit ng mamahan, napasayo ng atong kasala, ug dayon kita pagpasayo kanila nga nakasala kanato. One
Mangayo kami kanimo Ginoo, ngayon kaming luwason sa kanang kautan. Hataga kami sa kalinaw ng panahona, aron tilabangan si mong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa salang nalayos na ng kasako, samtang nagapaabot na malaungo, pagbalik ni Kristo, amo manunubos. Ginoong Kristo, laging ka sa mga apostoles, ang kalinaw, ibili ko kaninyo akong kalinaw, ihatag ko kaninyo, ayaw tanawa nga mo mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, o sibok sa imong kabubutuan, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa, ikaw nga buhi o hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Ipakita nato ang timaan sa atong palaginig sunay. Managdait, managdaran, peace. Mga igsoon, makikinig ating ng Kristo ang Kordero sa Diyos. Siya nagawagtang sa sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan na gilapit alam sa iyang bangkito. Ang lawas yung dugo ni Kristo magampit ka nato alam sa kilabuhin tayo.
madali ako. Pag-rin, Dubai. Magampo kita, Ginoo mo kining santos na misa, dinamo isang iyong kamatayon sa imong anak, magdarangtag ka namo sa kaluwasan, ug magyusa namo tipon kaniya diya sa langit. Kini among ipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Balihog ng lingkod alang sa mga pasalamat ug mga paibag. Human kita magkapasalamat sa Ginoo ug magpasilungog sa mahal na Birhen Maria, binagi nining santos nga misa sa ngalan sa tong Gora Parco Padre Borg Sinte ug ang atong celebrante karon Padre Gilbert Ilogon, ato silang pasalamatan sa masipang pagbak. Pasalamat sa tanan nga mihalad ng limpyo sa tong kapilya. Salamat sa tanan o kining nag-offer aning in-kind sa atong ipadayon ng pag-offer sa in-kind so kaning atohang love offering para sa tong parokya. Unya sa ang sunod nga manglimpyo sa tong kapilya na ipatig na diha sa atong bulletin board, no? So, salamat sa atong choir, atong lead ministers, atong altar servers, kaniyong tanan, daghan kaayong salamat. Mga pahimalo, ang pagbisita sa Birhen karong bulan sa Oktubre, gikan sa Oktubre 1 ngadto sa Pizza 31. Na mabasa diha sa itong biyahidor ang mga schedules. So, atong schedules sa itong kapilya, Oktubre 18 adlaw nga Sabado, muamot ang Birhen dito sa itong kapilya, alas 4 sa hapon. Then, pagka alas 5, adunay talk about the Second Sinodo. Kunya, ang pagka alas 6, adunay santos nga misa. Pagka alas 8 ngadto alas 12 adunay himuon nga vigil o Holy Rosary. Pagkasunod adlaw alas 5 sa buntag adlaw ni nga Domingo adunay Living Rosary nga ilibot sa atong village no atong taas atong nga posisyon adunay rosaryo nga paghimuon. Kunya balik dito sa buong kapilya alas 6 sa buntag kunya pagka alas 8 India ang isa. Kunya kahapon sa alas 4 aton ang pagkininyado kanto sa sunod na kapilya ulawan ni Mauna Santa Cruz. So, tungod din adunay mga sumay na mga atong ikulabot kapilya ato ang ihatag na sa itong pastor leaders na atong dalaga kanina dito sa parokya bago mo ihatag sa itong chapter. Kini ako ni ihatag ng panahon para nini sa ang Birhen atong ipilukod ng panahon sa Karong umabot Martes September 9, i-install ng isip ang isobispo sa Sumpo, si Bishop Abel usap atong yampo siya ining pagpuntang misyon na ginagawa niya sa Diyos. Dakong responsibilidad kay dako kayo ang Archdiocese sa Cebu. 400 silang mga pari o daghang mga parokya. No? Wala nga diaw ang iyang responsibilidad na iyang pagkatahapon dito sa Sumpo sugod karong September 30. Mao nga karong Martes, watay misa dito sa atong parokya kay manambong mga kaparian dito sa Cebu.
Magampo sa kita sa Ginoo, nga hatagan usap unta kita dayon o bagong obispo nga mo alagad kanato. Daghang salamat. Manindog kayo. Ang Ginoo manaa ninyo. Manalangin kaninyo ang Diyos na makagagahong sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo.